Nagising si Danton sa malamig na pawis na bumabalot sa kanyang katawan. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay naninigas. Ang kanyang puso'y kumakabog na parang tambol na hinahampas ng mabigat na martilyo. Muli na naman, ang bangungot na hindi niya mapatakas. Sa isip niya, naglalaro ang mga eksena ng gabing iyon. Ang dagat na dati niyang kinatatakutan, ngayon ay tila isang malawak na libingan. Ang barkong sinasakyan nila, nagiging laruan sa gitna ng nagngangalit na alon. At ang nilalang, Diyos ko, ang nilalang, hindi ito pangkaraniwan. Para itong higanting diyam na may mga galamay na humahaba, kumikislap sa kadiliman, sumisip-sip ng buhay mula sa mga mandarambong na sakay nila. Narinig niya ang kanilang mga sigaw. Ang bawat isa ababo ay nauwi sa nakakakilabot na katahimikan. Siya ang tanging nakaligtas, o marahil ang tanging nakatakas sa kanilang lahat. Binuksan niya ang kanyang mga mata. Madilim. Ang hangin ay mabigat, amoy kalawang at kawalan ng pag-asa. Dito siya ngayon, sa loob ng kastilyo ng Anino. Isang selda na mas kilala bilang kulungan ng mga demonyo, hindi ng mga tao. Narinig niya ang mahinang lagitik ng kadena, ang ungol ng isang bilanggo sa di kalayuan, ang walang tigil na patak ng tubig sa kung saan. Ito ang kanyang bagong mundo. Ang mundo kung saan nagsimula ang kanyang paghahanap ng kapatawaran. Pero paano siya makakahanap ng kapatawaran kung ang alaala ng gabing iyon ay parang isang sumpang hindi mawala-wala? Ang halimaw sa dagat. Nasaan na ito ngayon? Bumalik na ba ito sa kailaliman? O naghihintay lamang? Isang mahinang ungol ang umalingaw-ngaw mula sa pasilyo sa labas ng kanyang selda. Hindi ito tunog ng tao. Hindi rin hayop. May kakaibang kaluskos, parang mga kaliiskis na nagkikiskisan. Naniindig ang mga balahibo ni Danton. Napakapit siya sa malamig na bakal ng kanyang rehas. Ano ang naghihintay sa kanya sa dilim na iyon? Ang paglipas ng mga araw sa kastilyo ng Anino ay parang isang walang katapusang pagdurusa. Ang bawat umaga ay nagsisimula sa pag-alog ng mga rehas. Kasunod ang sigaw ng mga gwardya na nag-uutos sa amin na lumabas para sa sapilitang paggawa. Sa ilalim ng tirik na araw, itinutulak namin ang mga mabibigat na kariton, naglilinis ng mga basurahan na hindi natatapos, at naghuhukay ng mga kanal na tila walang katapusan. Ang pawis ay dumadaloy na parang ilog sa aming mga likod, habang ang aming mga bibig ay tuyot sa uhaw. Nakita ko mismo ang bagsik ni Warden de la Cruz, isang lalaking ang mukha ay laging nakasimangot, ang mga matay puno ng kasakiman at kawalan ng awa. Kung minsan, ang kanyang galit ay ibubuhos niya sa isang bilanggo na nahuli niyang nagpapahinga kahit saglit. Ang mga hampas ng sinturon, ang mga suntok, ang mga sipang walang pakundangan, yan ang kanyang paraan ng pagpapaalala kung sino ang may hawak ng kapangyarihan dito. Hindi ito lugar para sa mga mahihina o para sa mga naniniwala pa sa kabutihan. Sa gitna ng mga paghihirap na ito, ang alaala ng nilalang sa dagat ay hindi nawala. Sa katunayan, tila mas lumalakas pa ito dahil sa bawat sulok ng kastilyo na ito. May kakaiba akong nararamdaman. Mga anino na gumagalaw sa gilid ng aking paningin. Mga bulong na parang galing sa hangin. At ang palagiang pakiramdam na may nagmamasid. Nabalitaan ko rin ang mga usapan ng mga matatandang bilanggo tungkol sa mga bagay na inilalabas nila mula sa dagat, mga koleksyon ng warden, mga bagay na hindi nila lubos maintindihan,
mga bagay na kailangan daw nilang bantayan. Isang gabi, habang kami ay nasa aming mga selda, narinig ko ang isang bilanggo mula sa kabilang hanay. Siya si Kiko, isang matandang lalaki na nakulong dahil sa pagnanakaw. Pero alam kong may mabuting puso siya. Nanginginig ang boses niya, halos pabulong. "Danton," sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng takot. "May mga nilalang dito na hindi lang basta mga tao. Sabi nila, naghahanda sila. Sabi nila, may darating daw mula sa dagat at gusto nilang mahuli ito." Napatitig ako sa kadiliman. Naghahanda sila? Ano ang ibig niyang sabihin? At sino ang sila? Bago pa ako makasagot, biglang may sumakal sa bibig ni Kiko at marahas siyang hinila papalayo ng dalawang malalaking gwardiya. Ang huling narinig ko ay ang mahinang daing niya. Ang kastilyo ng Anino ay hindi lamang isang kulungan. Ito ay isang bitag. At ako, kasama ang iba pa, ay mga daga lamang na naghihintay na mahuli. Isang bagay ang malinaw. Hindi. Ako makakalabas dito nang hindi lumalaban. Pero paano ka lalaban kung ang kalaban mo ay ang mga nasa loob at ang mga nasa labas? At marahil, pati ang mga bagay na hindi mo nakikita. Sa gitna ng kaguluhan at takot sa kastilyo ng Anino, may isang nilalang na pumukaw sa aking atensyon. Hindi siya kagaya ng ibang mga bilanggo na nakikita kong puno ng puot at kawalan ng pag-asa. Siya si Bimbo Reyes. Tahimik, misteryoso, madalas nakaupo lamang siya sa isang sulok, nakatingin sa kawalan o kaya'y nakatitig sa labas ng bintana na parang may hinahanap. Pero hindi lang yon. May kakaiba sa kanya. Minsan, kapag nagkakatakbuhan na kami sa bakuran, napansin ko ang bilis at lakas niya. Mas mabilis siya sa inaakala mong kaya ng isang ordinaryong tao. Ang kanyang mga mata, kapag minsan ay nagtagpo kami ng tingin, ay parang matatalas na kristal na tila nakakakita ng higit pa sa pisikal na mundo. At ang kanyang balat, minsan, sa ilalim ng maruming sinag ng araw, tila may bahid ng kaliskis na kumikinang. Hindi ko mawari kung dahil lang ba sa aking pagod at takot. Isang hapon, habang nagkakagulo ang lahat, dahil sa isang pag-aaway ng dalawang grupo ng mga bilanggo, napansin ko si Bimbo. Sa halip na makisali o matakot, tila wala siyang pakialam. Ngunit nang ang kaguluhan ay lumapit sa kanyang kinalalagyan, bigla siyang tumayo. Ang dating tahimik na aura niya ay napalitan ng isang uri ng lamig na nagpatigil sa lahat. Hindi siya nagsalita. Tinitigan lamang niya ang mga nag-aaway na preso. At sa isang iglap, tila kusang umurong ang mga ito. Parang may hindi nakikitang puwersa na nagtutulak sa kanila palayo. Kinabukasan, nagkaroon ako ng pagkakataong mapalapit sa kanya sa linya ng hapagkainan. Ang amoy ng mumurahing kanin at isdang hindi ko matiyak kung ano ay halos hindi ko na makayanan. Bakit kanila sinusunod? Mahina kong tanong. Sinusubukang itago ang kuryosidad at pag-aalinlangan sa aking boses. Hindi siya lumingon kaagad. Nang saglit na tumama ang aming mga mata, nakita ko ulit ang kakaibang liwanag na iyon, na tila may kulay ng dagat sa ilalim ng araw. Hindi nila ako sinusunod. Mahina niyang sagot. Ang boses niya ay malalim at tila may bahid ng alon. Nakikita nila ang totoo. Napatigil ako. Ang totoo? Ano ang ibig niyang sabihin? Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko ulit. Muli, tumingin siya sa labas ng bintana.
kung saan tanaw ang malaasul na kawalan ng dagat. May mga bagay na mas matanda pa sa mga pader na ito, mas malakas pa kaysa sa mga tao, at sila, nakikita nila ang mga iyon. Bigla napansin ko ang galaw niya. Ang mga daliri niya ay bahagyang kumikislap. Napakapit siya sa mesa, tila nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang lakas na hindi niya mapigilan. Nang mapagtanto niyang tinititigan ko siya, mabilis niyang ibinalik ang tingin sa akin. Yang kanyang mga mata ay nagliliyab ng bahagyang kulay berde na tila may multo ng karagatan sa loob nito. "Huwag kang masyadong magtanong, Santiago," sabi niya. Ang boses niya ay mas malamig na ngayon. "Maaari kang mahanap ng mga bagay na hindi mo nais na makilala." At pagkatapos noon, tumalikod na siya. Iniwan akong tulala na may mas maraming tanong kaysa kasagutan. Ang mga salita niya ay tumatak sa aking isipan. Ang lalaking ito, si Bimbo Reyes. Ano nga ba siya? At ano ang kanyang koneksyon sa dagat na iyon? Ayon. At sa mga halimaw na sinasabi nilang hinuhuli nila. Ang araw ay tila mas mainit pa kaysa karaniwan habang ako'y pinapapunta sa opisina ni Warden de la Cruz. Ang mga pader na bakal at ang mabigat na pinto ng kanyang opisina ay nagbibigay ng kakaibang pakiramdam ng pagiging pribado. Isang bagay na bihira sa lugar na ito. Sa loob, ang hangin ay mas mabigat, puno ng amoy ng sigarilyo at ng isang bagay na hindi ko mawari. Parang asin at dugo. Nakatayo si De La Cruz sa harap ng kanyang mesa. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa isang lumang mapa ng karagatan na may mga marka at mga kakaibang simbolo. Nang makita niya ako, ngumiti siya ng isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Santiago," simula niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. "Nakikita ko ang potensyal mo. Hindi ka tulad ng iba dito. May talino ka. At higit sa lahat, mayroon kang pangangailangan na makalabas dito." Tumango lamang ako, nag-aantay. Alam kong hindi niya ako pinapunta rito para purihin ako. "Alam ko ang nakita mo." Patuloy niya. Ang kanyang tingin ay tumagos sa akin. "Ang nilalang na iyon sa dagat. Hindi yun ordinaryong hayop, Santiago. Iyan ang tinatawag nilang aswang dagat. At marami pa niyan. Sila ang ating misyon dito." Nanlamig ang aking buong katawan. Ang aswang dagat. Ang mga sinasabi ng mga matatandang bilanggo. Ang mga usap-usapan. Kaya pala ramdam ko ang kakaibang enerhiya sa kulungang ito. "Ako?" Tanong ko, pilit na pinapakalma ang sarili. "Ano ang kinalaman ko rito?" "Ikaw ang magiging mata ko sa labas," sabi ni De La Cruz. Lumapit siya sa akin. Lalo na sa isang partikular na specimen, si Reyes, si Bimbo Reyes, si Bimbo, ang misteryosong bilanggo na may mga matang parang dagat. "Siya ang pinakamahalaga," sabi ni De La Cruz. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang seryosong tono. "Siya ang susi. At ikaw, Santiago, ang magiging bantay niya. Hahayaan kitang makakuha ng ilang pribilehiyo, ilang pabor. Kailangan ko lang malaman ang bawat kilos niya. Kailangan nating mahuli siya, buhay kung maaari. Para sa ikabubuti ng lahat, sa likod ng kanyang mga salita, naramdaman ko ang kasinungalingan. May tinatago siya, may mali sa sinasabi niya, pero ang mga salitang pribilehiyo at pabor ay tila kumikislap sa aking isipan. Mga pangarap ng kalayaan. Mayroon din akong impormasyon, bigla niyang sabi. Tila nabasa ang aking pag-aalinlangan.
Inabot niya sa akin ang isang maliit na piraso ng papel. Tungkol sa isang babae, Melina Reyes, ang kapatid ni Bimbo. Mukhang alam niya kung nasaan ang iba pa sa kanilang uri o kung paano sila makokontrol. Kailangan nating malaman kung nasaan siya. Nasa papel ang isang iginuhit na simbolo, isang spiral na may 3 tuldok sa gitna at isang pangalan. Aling Nena. Siya ang magiging daan mo para sa impormasyon tungkol kay Melina, sabi ni Dela Cruz. Pero mag-ingat ka, Santiago. Ang mundong ito ay puno ng mga panganib, hindi lang mula sa mga halimaw, kundi pati na rin sa mga taong tulad ko at tulad mo. Habang palabas ako ng opisina, ang papel ay mahigpit na hawak ko. Ang mga salita ni Dela Cruz ay bumabagabag sa akin. Aswang dagat, si Bimbo, si Melina, at ang pangakong kalayaan kapalit ng pagiging tiktik. Pakiramdam ko, hindi ako lang ang nagiging kasangkapan. Tila ang buong kulungan na ito ay isang malaking entablado para sa isang labanang hindi ko pa lubos maintindihan. At ako, si Danton Santiago, ay napilitang pumili ng aking kakampi. Ngunit ang tunay na tanong ay, sino nga ba ang tunay na kalaban? Ang paglalabas ng mensahe mula sa loob ng kastilyo ng Anino ay isang mapanganib na laro. Ngunit ang mga salita ni Warden Dela Cruz ay nagtanim ng binhi ng pag-asa at paghihinala sa aking puso. Si Melina, ang kapatid ni Bimbo, ang babaeng maaaring may hawak ng susi sa misteryo ng mga aswang dagat. At si Aling Nena, ang babaeng tila nakakaalam ng lahat. Gamit ang kaunting pabor na ibinigay ni Dela Cruz, mas madalas na pagpasok sa bakuran at hindi gaanong mahigpit na pagbabantay. Nagawa kong makipag-usap sa isang bilanggo na malapit ng mapalaya, si Mang Cardo. Siya ang nag-abot ng maliit na piraso ng papel na may nakasulat na pangalan at simbolo kay Aling Nena. Sa baryo ng Sibol, hindi kalayuan sa isla kung nasaan ang kulungan. Lumipas ang ilang araw na tila ba ang bawat minuto ay isang taon. Walang balita. Ang aking pag-asa ay unti-unting nauubos, napapalitan ng pagkabahala. Nagsisimula na akong mag-isip na baka nabigo si Mang Cardo o baka naman masyadong mapanganib para kay Aling Nena na makipag-ugnayan. O baka may iba pang nagbabantay sa mga kilos ko. Hanggang sa isang araw, nang ako ay naglilinis malapit sa mataas na bakod na kaharap ng dagat, nakita ko siyang papalapit sa gilid ng baryo. Si Aling Nena, isang matandang babae, payat. Ang kanyang balat ay kulubot na parang dahon ng saging, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas at puno ng kakaibang talino. Hawak niya ang isang basket ng mga isda at gulay. Nagkunwari akong nagkakarga ng tubig at nang makita akong nakatingin siya sa akin, bahagya akong tumango. Sinasabayan ang kilos na sinabi ni Dela Cruz. Naglakad siya papalapit sa bakod, tila nagbebenta. "Mabentang isda, binata," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina ngunit malinaw. Tumango ako. Mukhang sariwa, Aling. Nagpatuloy siya sa paglalakad, ngunit nang makalapit siya sa akin, ibinaba niya ng bahagya ang kanyang basket. Nakita ko ang isang maliit na bagay na nakasukubit sa kanyang baywang. Isang piraso ng kabibe na may kakaibang ukit, ang parehong simbolo na nasa papel ni Dela Cruz. "Ang dagat ay maraming sinasabi," sabi niya. Ang kanyang tingin ay lumalayo, parang nakakakita ng malayo. Mga kwentong nalulunod sa ingay ng alon. Pero ang totoo, ang mga kwento ay hindi kailanman namamatay.
na itatago lamang. Tumigil ako sa aking ginagawa, nakikinig ng mabuti. May 2 batang minsan ay naging bahagi ng mga kwentong iyon. Patuloy niya, ang kanyang boses ay tila nagbabalik sa nakaraan. Isang lalaki at isang babae. Sila ay mula sa lahi na may koneksyon sa tubig, sa lalim. Pero ang kanilang dugo ay nagdala sa kanila ng sumpa. Napatitig ako sa kanya. Ang lahi na may koneksyon sa tubig, si Bimbo at si Melina. Nakilala ko sila noon, sabi ni Aling Nena. Huminto siya at tumingin sa akin ng diretso. Ang kanyang mga mata ay tila nababasa ang aking pagkatao. Nakita ko ang hirap nila. Nakita ko ang takot sa mga mata ng babae. Sabi nila, ang mga aswang dagat ay mga halimaw, pero minsan ang mga halimaw ay mga biktima rin. Ibinaba niya ang kanyang basket at kinuha ang maliit na bagay na nakasabit sa kanyang baywang. Isang piraso ng kabibe na may inukit na spiral na may 3 tuldok. Ito na nga, ito ay kay Melina. Sabi niya, inaabot ito sa akin. Hinawakan ko ito, malamig ang kabibe, ngunit tila may init na nanggagaling dito. Kung gusto mong malaman ang totoo, kung gusto mong makita ang pagbabago, gamitin mo to. Gabay yan sa kanya. Pagkatapos noon, tumalikod na siya at nagpatuloy sa paglalakad. Iniwan akong hawak ang kabibe. Ang mga salita niya ay umaaling-awngaw sa aking isipan. Ang mga aswang dagat ay mga biktima rin. Ang mga salitang iyon ang nagbigay sa akin ng bagong determinasyon. Hindi na lang ito tungkol sa pagtakas. Ito ay tungkol sa paghahanap ng katotohanan. Ang gabay na ito, ang tinig ni Melina sa pamamagitan ng kabibe, ay ang aking magiging pag-asa. Ang gabi sa kastilyo ng Anino ay laging puno ng mga hindi inaasahang pangyayari. Ngunit ang gabing ito ay naiiba. Isang nakakabinging sigaw ang umaling-awngaw mula sa bloke ng mga selda kung saan nakakulong si Bimbo. Hindi ito sigaw ng takot, kundi isang ungol na puno ng sakit at galit na pinaghalong pilit na pagpipigil. Kasama ang ilang gwardya, kasama si Warden de la Cruz sa unahan. Kami ay tumakbo patungo sa pinanggalingan ng ingay. Ang amoy ng asin at dugo ay mas lumakas pa. Nang makarating kami sa may mga selda ni Bimbo, nakita namin ang isang eksena na magpapabago sa pananaw ko magpakailanman. Si Bimbo ay nakaluhod sa sahig. Iyang kanyang katawan ay nanginginig, hindi lang dahil sa takot. Ang kanyang balat ay tila nagbabago ng kulay, nagiging kulay abo na parang lumang balat ng isda. Ang kanyang mga daliri ay humahaba. Ang mga kuko ay nagiging parang mga pangil. Ang kanyang mukha ay nababaluktot. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng berdeng liwanag na tila 2 maliit na ilog na puno ng puot at pighati. Nakakakita ako ng bahid ng kaliskis na kumakalat sa kanyang leeg at mga braso. Ito ang aswang dagat na sinasabi ni De la Cruz. Hawakan niyo siya. Ubuy-uy sigaw ni De la Cruz. Ang kanyang mukha ay puno ng pananabik at kasakiman. Huwag niyang takasan ang kanyang kapalaran. Nagsimulang gumalaw ang mga guwardya. Ngunit si Bimbo ay hindi na ang tahimik na bilanggo na nakilala ko. Sa isang iglap, ang kanyang katawan ay tila lumaki. Ang kanyang mga galamay ay lumabas, hindi tulad ng sadikya, kundi parang mga lumalapad na palikpik. Hindi na siya mukhang tao. Isa na siyang nilalang na hindi ko lubos maintindihan. Kalahating tao, kalahating dagat,
Ngunit sa gitna ng kanyang pagbabago, sa gitna ng kanyang paghihirap, may isang bagay akong nakita. Hindi ito ang galit ng isang halimaw. Ito ay ang galit ng isang taong nasasaktan. Ang kanyang mga mata, kahit puno ng berdeng liwanag, ay nagpapakita ng bakas ng pighati. At sa isang iglap, habang nakikipagbuno siya sa sarili niyang pagbabago, ang kanyang tingin ay napunta sa akin, at sa mga matang iyon, sa gitna ng lahat ng pagbabago, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Nakita ko ang imahe ng isang babae, si Melina, ang kanyang kapatid. Biglang may isa pang nilalang na lumitaw mula sa kadiliman ng pasilyo. Mas maliit kaysa kay Bimbo, ngunit mas mabilis. Isang aswang dagat na mas mukhang halimaw, mas madilim, na may mga matang kumikinang na pula, ang sumugod kay Bimbo. Tila ito ang tunay na kaaway, hindi si Bimbo. Nagsimula ang isang brutal na paglalaban sa loob ng selda. Si Bimbo, kahit nasa bingit ng kanyang pagbabago, ay lumalaban ng may determinasyon. Hindi siya ang agresor, tila ipinagtatanggol niya ang sarili, at marahil ang isang bagay na mas mahalaga pa. Nakita ko ang pilit na pagkontrol ni Bimbo sa kanyang katawan. Hindi ito ang pagiging mabangis ng isang hayop, kundi ang pakikibaka ng isang tao na pinipilit na maging isang bagay na hindi niya gusto. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng pagdurusa. Huwag kang maniwala sa sinasabi nila, Santiago. Sigaw ni Bimbo. Ang kanyang boses ay garalgal, nahahati sa pagitan ng tunog ng tao at ng dagat. Hindi ako ang halimaw na hinuhuli nila. Tinutulungan ko siya. Si Melina, kailangan ko siyang iligtas. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na parang kidlat. Ang totoo, hindi siya ang pinagmumulan ng problema. Siya ay biktima. Ang pag-atake sa barko, hindi ito kagagawa niya bilang wayo isang mungong chiba, isang halimaw na naghahanap ng biktima. Ito ay isang aksyon ng pagtatanggol para kay Melina. Nang makita ko ang mukha ni Warden de la Cruz na puno ng pananabik na mapanood ang labanang ito, naintindihan ko ang lahat. Si de la Cruz, ang kanyang mga guwardiya, sila ang tunay na nagpapahirap sa mga tulad ni Bimbo at Melina. Sila ang nagpapakalat ng kasinungalingan. Sila ang humuhuli sa mga halimaw na sila mismo ang lumikha o nagtulak para maging ganoon. Bago pa man matapos ang laban, nang tila malapit ng masugatan ng malubha si Bimbo ng mas madilim na nilalang, ang kanyang tingin ay muling napunta sa akin. Sa mga matang iyon, sa gitna ng lahat ng pagbabago, nakita ko ang isang pakiusap, isang huling pag-asa. Tulungan mo siya, bulong ni Bimbo, bago siya tuluyang nilamon ng kadiliman ng kanyang pagbabago at ng seldang iyon. Naiwan akong nakatayo roon, kasama ang mga gwardyang nababaliw sa kaguluhan at si Warden de la Cruz na nakangisi. Tila nakuha niya ang gusto niya. Ngunit sa aking puso, may bumago. Ang pananaw ko ay nabasag. Ang suwasa ko ay anipuan ni Takamaka ang halimaw na dapat kong tulungan hulihin ay ang nilalang na kailangan kong iligtas. Ang mga tao na dapat kong pagkatiwalaan, si de la Cruz. Sila ang tunay na kaaway. Ang mga pangyayari sa selda ni Bimbo ay nagpabago sa lahat. Ang paniniwala ko sa sistema, sa mga tao na nagpapatakbo nitong isan nito, ay tuluyang gumuho. Ang dating determinasyon kong makalaya ay napalitan ng galit at ng isang malakas na pagnanais na ibunyag ang katotohanan.
Si Warden de la Cruz ay hindi lamang isang korap na opisyal. Siya ay isang halimaw na gumagamit ng takot at kasinungalingan para sa kanyang pansariling interes. Nagpasya akong kumilos. Sa susunod na mga araw, nagkunwari akong masunurin. Ginagawa ang lahat ng utos sa akin, ngunit sa bawat pagkakataon, sinusubukan kong makakuha ng impormasyon. Ang maliit na piraso ng kabibe na bigay ni Aling Nena ay lagi kong dala. Paminsan-minsan ay hinahawakan ko ito na parang naghahanap ng koneksyon kay Melina. Isang gabi, nagkaroon ako ng pagkakataon. Habang ang karamihan sa mga guwardya ay abala sa paghahanap kay Bimbo na tila naglaho matapos ang insidente o marahil ay itinago lamang ni De La Cruz para sa sarili niyang mga eksperimento. Nagawa akong makalusot sa isang bahagi ng kastilyo na hindi madalas puntahan, ang mga lumang opisina paukuyahan ni Mozambitia. Puno ng mga alikabok at mga lumang papeles. Sa paghahanap ko, natagpuan ko ang isang maleta na nakatago sa ilalim ng isang sirang lamesa. Sa loob nito hindi mga gamit ng bilanggo, kundi mga dokumento, mga ulat, mga talaarawan. Nakasulat ang mga ito sa kamay ni Warden de la Cruz. Ang mga binasa ko ay nagpatayo ng lahat ng balahibo sa aking katawan. May mga detalyeng tungkol sa pagsubaybay kay Bimbo at Melina mula pa noong bata sila. Mga plano para sa pagkuha ng kanilang lakas. Mga tala tungkol sa pagpapahirap sa mga aswang para mapilitan silang magbago, para lumabas ang tunay na anyo. At ang pinakanakakagulat, mga detalye tungkol sa isang kasunduan ni De La Cruz sa isang mas matandang aswang dagat na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan kapalit ng pagbibigay ng mga specimen, mga tao tulad ni Bimbo. Nakita ko rin ang mga pangalan ng mga bilanggo na nawala, na hindi na muling nakita. Lahat sila ay konektado sa mga alamat ng dagat o mga kakaibang pangyayari. At naroon din ang pangalan ni Melina. Kasama ang huling entry, kailangang patahimikin bago makatakas. Ang kanyang kaalaman ang pinakamalaking banta. Habang binabasa ko ang mga ito, narinig ko ang tunog ng mga yabag papalapit. Mabilis kong isinara ang maleta at itinago ito sa aking damit. Naitago ko ang aking sarili sa likod ng isang malaking aparador. Pumasok si Warden de la Cruz kasama ang dalawa niyang pinagkakatiwalaang tauhan. Naririnig ko ang kanilang usapan. "Nahanap niyo ba siya?" tanong ni De La Cruz. Ang kanyang boses ay pununo ng pagkairita. "Wala pa, komandante," sagot ng isa. "Pero sigurado kaming malapit lang siya. Ang Santiago na iyon, masyado siyang mausisa. Malapit na siyang mapatahimik," sabi ni De La Cruz. Ang kanyang tinig ay malamig na parang yelo. "Kailangan kong makuha ang kapatid ni Bimbo bago niya ito magawa." Ang kaalaman ni Melina ang magiging susi para sa tuluyang kontrol sa mga nilalang na iyon. Hindi natin pwedeng hayaang makalusot ang Santiago na iyon. Naramdaman ko ang aking puso na bumibilis. Alam na nila. Alam na nila na may alam ako. Hindi na ako ligtas. Hindi lang ako, kundi pati si Melina. Kailangan kong makalabas dito. Kailangan kong iligtas siya. At kailangan kong gamitin ang mga dokumentong ito para ibunyag ang lahat ng kasamaan ni De La Cruz. Nang umalis sila, lumabas ako mula sa aking pinagtaguan. Ang puso ko ay bumibilis, ngunit ang aking isipan ay malinaw. Nakaligtas ako sa pagkakataong ito, ngunit alam kong nagsisimula pa lamang ang tunay na laban. Ang paglalakad ko pabalik sa aking selda
ay tila isang paglalakad patungo sa aking kapahamakan. Hawak ko ang mabigat na katotohanan mula sa mga dokumento ni De La Cruz at ang kaalaman na ako ay nahuli sa aking mga balak. Ang kapalaran ay hindi pumabor sa akin. Bago pa man ako makarating sa aking selda, nasalubong ako ng mga guwardiya. Hindi sila ang mga karaniwan kong nakikita. Ang kanilang mga mukha ay matigas, walang emosyon, at ang kanilang mga kamay ay hawak ang mga batuta na mas mabigat kaysa sa karaniwan. Hindi sila nagtanong. Hindi sila nagpaliwanag. Ang unang naramdaman ko ay ang sakit. Sunod-sunod na hampas ang tumama sa aking katawan. Ang aking mga braso, ang aking likod, ang aking mga binti. Bawat hampas ay parang nagpapalala sa aking mga sugat mula sa nakaraang pag-uusisa. Narinig ko ang mga tawa ng mga guwardiya, ang kanilang kasiyahan sa aking paghihirap. Ang aking pag-asa na ibunyag ang katotohanan ay tila nauubos sa bawat patak ng aking dugo na tumatama sa lupa. Pagkatapos ng ilang sandali na tila ba walang katapusan, ako ay hinila patungo sa isang lugar na mas madilim at mas malamig kaysa sa aking dating selda. Ito ay isang maliit na selda na walang bintana. Tanging isang mabigat na bakal na pinto lamang ang bumubukod dito. Ang amoy ay mas masahol pa rito. Amoy ng nabubulok na bagay at kawalan ng pag-asa. Ito ang silid parusa na naririnig ko lamang sa mga kwentuhan ng ibang bilanggo. Habang isinasara ang pinto, nakita ko sa di kalayuan ang isang figura na dinadala papalayo. Si Bimbo. Nakatali, sugatan, at tila wala ng malay. Ang kanyang katawan ay puno ng mga pasa at ang kanyang mukha ay halos hindi na makilala. Tila siya ang sinisisi sa lahat ng nangyari. Tila siya ang ginagawang halimbawa. Danton. Narinig ko ang mahinang tawag ni Bimbo bago siya tuluyang mawala sa paningin. At pagkatapos, kadiliman. Naiwan akong mag-isa sa seldang ito. Ang aking katawan ay masakit. Ang aking pag-asa ay nawala. Ang mga dokumento na dala ko ay natangay ng mga guwardiya. Ang aking kakampi, si Bimbo, ay tila tuluyan ng nawasak. Ang aking misyon na ibunyag ang katotohanan ay tila imposible na ngayon. Wala na akong magagawa. Wala na akong mapupuntahan. Ang lahat ay nawala. Ang tanging naririnig ko ay ang aking sariling paghinga na tila ba nauubusan na ng lakas. Ang tinig ni De La Cruz ay bumabagabag sa aking isipan. Ang kanyang mga salita ng babala tungkol sa aking pagiging mausisa. Nasa bingit ako ng kawalan. Ang kastilyo ng anino ay hindi lamang isang kulungan. Ito ay isang libingan ng mga pangarap at katotohanan. At ako, si Danton Santiago, ay tila naging isa na lamang sa mga multo na gumagala sa mga pasilyo nito. Sa gitna ng aking pagdurusa, isang ideya ang pumasok sa aking isipan. Isang ideya na tila ba galing sa kadiliman mismo. Paano kung ang tanging paraan para makalabas dito ay hindi ang pagtakas, kundi ang paghaharap sa mismong kadiliman. Ang kadiliman ng parusang selda ay tila bumabalot sa aking pagkatao. Bawat paghinga ko ay puno ng amoy ng pagkabulok at kawalan ng pag-asa. Ang aking katawan ay masakit. Ang aking espiritu ay halos wasak na. Iniisip ko si Bimbo, si Melina, at ang katotohanang tila nalibing kasama ng aking mga natalong lalakas. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang bagay ang nagsimulang umusbong. Hindi ang pag-asa, kundi ang determinasyon. Ang determinasyon na lumaban.
kahit na ang lahat ay tila imposible. Habang ako ay nakalubog sa aking paghihirap, isang mahinang tunog ang aking narinig, isang marahang pagkalampag sa aking pinto. Hindi ito ang tunog ng mga guwardiya. Ito ay mas banayad, mas may pag-iingat. Sinundan ito ng isang pabulong na boses. Santiago, Danton, napaangat ako ng tingin. Sa maliit na siwang ng pinto, nakita ko ang isang anino. Hindi ito mukha ni De La Cruz o ng kanyang mga tauhan. Ito ay mukha ni Mang Cardo. Ang matandang bilanggo na tila may mabuting puso. Ang siya ring tumulong sa akin na makipag-ugnayan kay Aling Nena noon. Tila hindi siya sumuko sa akin. Paano? Nasabi ko. Ang aking boses ay garalgal pa. Minsan ang tunay na kulungan ay nasa isip lamang. Bulong ni Mang Cardo. Narinig ko ang nangyari sa iyo. Narinig ko rin ang nangyari kay Bimbo. Alam ni De La Cruz na may alam ka. Kailangan mong lumabas. Bago ka nila tuluyang patahimikin. Sa kanyang kamay, may hawak siyang maliit na bagay. Ang piraso ng kabibe na kay Melina. Ang gabay na iyon. Hindi ko alam kung paano mo nagawa ang mga yon dati, sabi ni Mang Cardo. Pero kailangan mo ulit gawin. Kakausapin ko ang ilan sa mga tapat pa dito. Magkakaroon tayo ng pagkakataon mamayang hating gabi. Maghintay ka. Maging handa ka. Nang makaalis si Mang Cardo, isang bagong apoy ang nagsimulang umalab sa aking dibdib. Hindi ito pag-asa. Ito ay ang galit ng isang taong nakita na ang pinakamadilim na bahagi ng katotohanan at hindi na makukontento sa pananatiling biktima. Naramdaman ko ang malamig na kabibe sa aking palad. Ang gabay na ito. Hindi lamang ito para kay Melina. Ito na rin ang aking gabay palabas. Nang hating gabi, ang karaniwang ingay ng kulungan ay tila mas humina. Isang senyas. Sinundan ko ang mga pabulong na tagubilin na ibinigay ni Mang Cardo. Kasama ang ilang piling bilanggo na nagtiwala kay Mang Cardo, mga taong nakakita rin ng katiwalian ni De La Cruz. Nagawa naming makalusot sa mga bantay. Bawat kilos ay maingat. Bawat anino ay potensyal na panganib. Naramdaman ko ang presensya ni Mang Cardo na nagsisilbing gabay. Sa aking isipan, tila naririnig ko ang tinig ni Melina na nagsasabing, "Huwag kang susuko." Ang piraso ng kabibe ay tila umiinit sa aking kamay. Nakarating kami sa isang bahagi ng kastilyo na hindi ko pa napupuntahan noon. Isang lumang bodega na napapaligiran ng mga abandonadong gusali. Doon, naghihintay ang isang maliit na bangka. "Mabilis na lang, Danton," sabi ni Mang Cardo. Ang kanyang mukha ay nababahala. "May narinig akong usapan. Alam ni De La Cruz na nagpaplano ka. Hinahanap ka na niya. At alam ko rin kung nasaan si Melina. Narinig ko mula sa mga tauhan niya. Malapit dito. Sa isang kuweba sa baybayin ng Sibol. Kailangan mong mauna sa kanya." Tumango ako. Ang aking puso ay bumibilis. Si Melina. Malapit na siya. Bago ako sumakay sa bangka, lumingon ako sa kastilyo ng anino. Ang gusaling iyon ay hindi na lamang isang kulungan para sa akin. Ito ay simbolo ng lahat ng kasamaan na kailangan kong labanan. Ang galit ay bumalot sa akin, ngunit kasabay nito ang determinasyon na protektahan si Melina at marahil si Bimbo. Nagsimulang umandar ang bangka, palayo sa kastilyo, patungo sa madilim na dagat, patungo sa Baryo Sibol. Alam kong hinahabol na kami.
Alam kong si Dela Cruz ay hindi magpapatalo ng madali. Ngunit ngayon, mayroon na akong layunin at mayroon na akong gabay. Ang pagdating ko sa baybayin ng Barrio Sibol ay sinabayan ng malamig na hangin mula sa dagat. Ang buwan ay nakatago sa likod ng makakapal na ulap at ang tanging liwanag na aking gabay ay ang mahinang kislap mula sa mga alon. Ang katahimikan ng lugar ay nakakabingi, ngunit alam kong sa ilalim ng katahimikang iyon ay nagtatago ang isang malaking panganib. Hawak ko ang piraso ng kabibe na bigay ni Aling Nena. Nang tumapak ako sa buhangin, naramdaman ko ang kakaibang init na nagmumula rito. Tila may sarili itong buhay, isang mahinang pintig na tumutugma sa tibok ng aking puso. Ito ang aking gabay. Sinundan ko ang direksyon kung saan. Tila mas lumalakas ang init ng kabibe. Dinala ako nito sa isang bahagi ng baybayin na puno ng malalaking bato na tila mga higanteng natutulog sa gilid ng dagat. Sa likod ng mga batong ito, natagpuan ko ang isang maliit na siwang, ang bungad ng isang kuweba. Ang amoy ng asin at lumot ay mas matapang dito. Pumasok ako sa dilim. Ang tanging liwanag ay ang mahinang kislap ng kabibe. Ang loob ng kuweba ay malawak at malamig. Nakita ko ang mga kakaibang guhit sa mga pader, mga sinaunang simbolo na hindi ko maintindihan, mga imahe ng mga nilalang na kalahating tao at kalahating isda. Nakikipaglaban sa isang mas malaking anino na may mga galamay. At doon, sa gitna ng kuweba, nakita ko siya. Isang babae, nakaupo sa isang bato. Ang kanyang mukha ay nakatago sa kanyang mga palad. Si Melina. Siya ay payat. Ang kanyang balat ay maputla, ngunit ang kanyang buhok ay mahaba at itim na parang gabi. Nang maramdaman niya ang aking presensya, dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Ang kanyang mga mata, katulad ng kay Bimbo, puno ng pighati, ngunit mayroon ding kakaibang liwanag na tila nagmumula sa kailaliman ng dagat. "Sino ka?" Tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Itinaas ko ang kabibe. "Pinadala ako ni Aling Nena. Ako si Danton. Kailangan nating umalis dito. Hinahanap ka ni Dela Cruz." Nang makita niya ang kabibe, tila bahagyang kumalma ang kanyang mukha. "Ang gabay," bulong niya. "Kailangan mong sabihin sa akin ang totoo, Melina." Sabi ko, lumapit ako sa kanya. "Ano ang nangyayari? Ano kayo ni Bimbo? Ano ang kailangan ni Dela Cruz sa inyo?" Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. "Hindi kami mga halimaw. Hindi sa paraang iniisip nila." Simula niya. "Kami ang mga huling natitira sa isang lahi na matagal nang naninirahan sa dagat. Isang lahi na may kakayahang makipag-ugnayan sa tubig na baguhin ang aming anyo. Pero ang aming lahi ay isinumpa," patuloy niya. "Isang sumpa mula sa isang mas matandang nilalang sa kailaliman. Isang aswang dagat na mas malakas pa sa amin. Ang sumpang iyon ang nagbibigay sa amin ng ganitong anyo, ngunit ito rin ang naglalagay sa amin sa panganib. Si Dela Cruz, hindi lang siya isang korap na warden," sabi ni Melina. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Siya ay isang mangkukulam, isang taong gustong makuha ang aming kapangyarihan. Gusto niyang kontrolin ang aming dugo para sa kanyang sariling kasakiman. Ginagamit niya ang takot ng mga tao sa aswang para itago ang kanyang tunay na layunin.
Habang nagsasalita siya, ang kabibe sa aking kamay ay nagsimulang magliwanag ng mas malakas. Tila ito ay sumasagot sa bawat salita ni Melina na nagpapatunay sa katotohanan ng kanyang mga sinasabi. Kailangan nating pigilan siya, sabi ko. Kailangan nating iligtas si Bimbo. Bago pa man makasagot si Melina, isang malakas na kalabog ang narinig namin mula sa bungad ng kuweba. Sinundan ito ng mga sigaw at ang tunog ng mga yabag na papalapit. Ang liwanag mula sa kanilang mga sulo ay sumayaw sa mga pader ng kuweba na nagpapakita ng mga anino na tila mga demonyo. Ang anino ni Warden de la Cruz ay lumitaw sa bungad ng kuweba. Ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay. Wala na kayong matatakasan pa, sabi niya. Ang kanyang tinig ay umaling-aungaw sa buong kuweba. Tapos na ang laro, Santiago. At ikaw, Melina, oras na para tuparin mo ang iyong tadhana. Ang nanggisi sa mukha ni Warden de la Cruz ay parang isang demonyong nagagalak sa kanyang tagumpay. Ang kanyang mga tauhan na may hawak na mga itak at baril ay dahan-dahang lumapit sa amin. Ang kanilang mga anino ay sumasayay ahaw sa liwanag ng mga sulo. Ang hangin sa loob ng kuweba ay biglang naging mabigat. Ito na ang katapusan. Dito ka magtago sa likod ko. Bulong ko kay Melina. Itinulak siya ng bahagya sa aking likuran. Kumuha ako ng isang malaking bato mula sa sahig. Ang tanging armas na mahahanap ko. Hindi ito sapat, ngunit ito lamang ang mayroon ako. Isang hangal na bilanggo, sabi ni De La Cruz. Ang kanyang tawa ay umaling-aungaw. Akala mo ba talaga may magagawa ka? Ang dugong iyan, ang kapangyarihan na dumadaloy sa kanilang mga ugat ay sa akin na. Bigla siyang nagsalita ng mga salitang hindi ko maintindihan. Isang sinaunang wika na parang tunog ng mga alon na humahampas sa mga bato at ng mga ungol mula sa kailaliman. Ang mga matan ang kanyang mga tauhan ay biglang nagbaga, tila nawala sa kanilang sarili. At sumugod sila sa amin na parang mga hayop. Ang labanan ay brutal at desperado. Ginamit ko ang lahat ng aking lakas para itaboy sila. Ang bawat suntok at sipa ay puno ng galit na naipon ko sa loob ng kulungan. Ngunit sila ay marami. Habang nakikipagbuno ako sa dalawa sa kanila, nakita ko ang isa na papalapit kay Melina. Melina, tumakbo ka! Sigaw ko, ngunit huli na ang lahat. Nang akmang hahawakan na ng tauhan ni De La Cruz si Melina, isang bagay na kamangha-mangha ang nangyari. Naramdaman ko ang paglamig ng hangin. Ang tubig sa sahig ng kuweba ay nagsimulang gumalaw. Umakyat sa mga pader ng pader na parang mga ahas. Si Melina ay pumikit. At mula sa kanyang mga labi ay lumabas ang isang mahinang awit, isang himig na puno ng pighati ngunit may kasamang kapangyarihan. Ang tubig ay biglang bumuo ng mga matutulis na sibat at tumama sa mga tauhan ni De La Cruz. Nagsigawan sila sa sakit at pagkabigla. Nakita ko si Melina. Ang kanyang mga mata ay nakadilat na ngayon at nagliliwanag ng asul na liwanag. Hindi na siya ang takot na babaeng nakilala ko kanina. Isa na siyang reyna ng dagat na nagtatanggol sa kanyang teritoryo. Ang kapangyarihan! Sigaw ni De La Cruz. Ang kanyang mukha ay puno ng kasakiman. Sa wakas, lumabas ka rin! Ngunit bago pa man siya makakilos, isang malakas na ungol ang yumanig sa buong kuweba. Mula sa madilim na pasilyo ng kuweba, lumitaw ang isang figura. Sugatan, galit, at mas malaki kaysa dati. Si Bimbo.
Ang kanyang anyo ay halos ganap ng aswang dagat. Ang kanyang balat ay puno ng kaliskis. Ang kanyang mga kamay ay may matutulis na kuko. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa berdeng apoy. Sumugod siya na parang isang bagyo. Winasak ang mga natitirang tauhan ni De La Cruz na parang mga tuyong dahon. Ngayon, kami na lamang. Ako, si Melina, at si Bimbo laban kay Warden De La Cruz pa ang mga halimaw. Sigaw ni De La Cruz. Ngunit hindi takot ang nasa kanyang boses, kundi galit. Inilabas niya ang isang maliit na itim na patalim na may mga kakaibang simbolo. Kung hindi ko makukuha ang inyong kapangyarihan, sisirain ko na lang kayo. Sumugod siya kay Melina. Unabuta pa sa ilininay, ngunit hinarangan siya ni Bimbo. Nagpangabot ang dalawa sa isang marahas na sagupaan, ngunit si De La Cruz ay tila may kakaibang lakas. Sa bawat pag-iwas niya, nag-iiwan siya ng naungumate siya ng hiwa sa katawan ni Bimbo. Nang makita kong malapit nang bumagsak si Bimbo, tumakbo ako at sinaksak si De La Cruz sa tagiliran gamit ang matulis na bato. Napasigaw siya sa sakit at sa pagkakataong yun, sinunggaban siya ni Bimbo at ibinato sa pader ng kuweba. Bumagsak si De La Cruz sa lupa, duguan at tila talunan na. Ngunit sa kanyang mga labi, isang nanggiti ang sumilay, isang nanggiting nakakakilabot. Akala niyo ba, dito nagtatapos ang lahat? Sabi niya, habang inilalabas ang isang itim na perlas mula sa kanyang bulsa. Kung hindi kayo mapapa sa akin, ibibigay ko na lang kayo sa kanya. Itinapon niya ang perlas sa isang maliit na balon ng tubig sa gitna ng kuweba. Nagsimulang manginig ang buong lugar. Ang mga bato ay nagsimulang maglaglagan mula sa itaas. At mula sa balon, isang itim na anino na may mga galamay ang dahan-dahang umahon. Kasabay ng isang ingay na tila nagmumula sa pinakailalim ng dagat. Ang nilalang na umahon mula sa balon ay hindi katulad ng kahit anong nakita ko. Ito ay purong anino, isang anyo na tila hinugot mula sa pinakamadilim na bangungot. Ang mga galamay nito ay hindi laman, kundi kadiliman mismo. At sa gitna nito ay isang mata na nagliliwanag na parang namamatay na bituin. Narinig ko ang huling halakhak ni De La Cruz bago siya tuluyang lamunin ng isa sa mga galamay. Pangilas ko may nila nadamay, ang kanyang katawan ay nawala na parang usok. Ang buong kuweba ay yumayanig na ngayon. Malalaking bato ang bumabagsak mula sa itaas. Ang daanan palabas ay unti-unti nang natatakpan. Danton! Sigaw ni Melina. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Tumingin ako sa kanya at sa sugatang si Bimbo na pilit siyang pinoprotektahan. Pagkatapos ay tumingin ako sa halimaw na dahan-dahang gumagapang papalapit sa amin. At sa huli, tumingin ako sa daanan palabas na malapit nang magsara. Walang paraan para makalabas kaming lahat. Sa sandaling iyon, naintindihan ko ang lahat. Ang aking paghahanap ng kapatawaran ay hindi nagtatapos sa pagtakas. Nagtatapos ito dito. Sa paghaharap sa kadiliman. Ito ang kabayaran sa aking mga kasalanan. Ito ang aking pagtubos. Umalis na kayo! Sigaw ko sa kanila. Ang aking boses ay puno ng determinasyon na hindi ko akalaing mayroon ako. Bimbo, ilabas mo siya dito! Ngayon na! Nag-aalangan si Bimbo. Ngunit nakita niya ang desisyon sa aking mga mata. Tumango siya. Hinila si Melina na umiiyak. Hindi! Danton, huwag! Sigaw ni Melina. Nagtagpo ang aming mga mata sa huling pagkakataon. Isang tingin ng pasasalamat, ng kalungkutan at ng pag-unawa.
Ngumiti ako sa kanya, isang nangiting mapait ngunit totoo. Habang tumatakbo sila palabas, tumakbo ako patungo sa isang malaking haligi ng bato na tila sumusuporta sa isang malaking bahagi ng kisame. Ginamit ko ang lahat ng natitira kong lakas at itinulak ang isang maluwag na bato sa paanan nito. Nagsimulang gumuho ang haligi. Ang huling nakita ko ay ang liwanag mula sa labas na tuluyang nawala habang bumabagsak ang mga bato, nagsasara sa kuweba magpakailanman. Pagkatapos, kadiliman. At ang anino na gumagapang papalapit. Hinarap ko ito, hindi na may takot, kundi may kapayapaan. Nahanap ko na ang aking katahimika. Lumipas ang mga araw. Sa Baryo Sibol, ang kwento ng gabing iyon ay naging isang alamat, isang bulong-bulungan tungkol sa mga sigaw na narinig mula sa baybayin, tungkol sa mga anino sa dagat, at tungkol sa isang bilanggo na hindi na muling nakita. Ang kastilyo ng anino ay nanatiling nakatayo. Ngunit may kakaibang katahimikan na bumalot dito, na parang ang pinakamasamang kaluluwa nito ay naglaho na. Isang gabi, isang babae ang nakatayo sa baybayin, nakatingin sa tahimik na dagat. Hawak niya sa kanyang kamay ang isang piraso ng kabibe na hindi na umiilaw. Isa na lamang itong alaala. Sa kanyang tabi, isang malaking anino ang tahimik na nagbabantay. Hindi pa tapos ang kanilang laban. Ang sumpa ay nananatili sa kanilang dugo. Ang dagat ay malawak at puno pa rin ng mga lihim. Ngunit ngayon, hindi na sila nag-iisa sa kanilang paglalakbay. Mayroon na silang alaala ng isang sakripisyo, isang patunay na kahit sa pinakamadilim na lugar, mayroong liwanag na maaaring matagpuan. Hindi sa pagtakas, kundi sa pagharap. Sa ilalim ng tahimik na tubig, sa di kalayuan, isang bagay ang gumalaw, isang anino sa kailaliman. Ang dagat ay naghihintay. At dito nagtatapos ang madilim na paglalakbay ni Danton at ang walang katiyakang kinabukasan ni Bimbo at Melina. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Salamat sa bawat minutong inilaan ninyo upang pakinggan ang bawat kabanata, ang bawat takot, at bawat pighati. Habang isinusulat ko ang salaysay na ito, naramdaman ko ang bigat ng bawat salita, ang lamig ng bawat anino. Hindi ito naging isang madaling paglalakbay, sapagkat ang kwento ng kastilyo ng anino ay isang paalala na ang tunay na halimaw ay madalas nagtatago sa likod ng mga pamilyar na mukha. Ngunit higit sa lahat, ito ay isang kwento dito ng pagtubos. Isang kwento na nagpapakita na kahit sa pinakamatinding kadiliman, ang isang sakripisyo na nag-ugat sa pag-unawa at pagmamalasakit ay maaaring maging pinakamaliwanag na ilaw. Sapagkat sa likod ng bawat halimaw, sa likod ng bawat sumpa, ay mayroong kwento ng pag-ibig, ng pagpapatawad, at ng pag-asang naghihintay na matagpuan. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang pinakanatatak sa inyong isipan at puso mula sa kwentong ito? Huwag kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga komento sa ibaba. Muli, ang aking taos-pusong pasasalamat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.